Panginoon naming Diyos, aming mapagmahal at tapat na Ama, kami nagtitipon ngayon upang magpasalamat sa iyo. Nasa harap mo kami na may mga pusong punong-puno ng pasasalamat para sa isa na namang araw, sa buhay na iyong kaloob at sa pagkakataon na kami magsama-sama sa pagkakaisa. Hanap-hanap ang iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal na patuloy na nagpapalakas sa amin sa bawat sandali. Hinihiling namin na, sa devosyonal na ito, ang iyong Espiritu Santo ay sumaamin. Naliwanagan mo ang aming mga isip at puso upang maunawaan namin ng lubos ang iyong salita at maisabuhay ito. Alam namin na kapag kami lumalapit sa iyo, binibigyan mo kami ng lakas, gabay at kapayapaan. Naway ikaw ang manguna sa amin sa oras na ito ng pagninilay. Binubuksan ang aming mga mata sa mga aral na nais mong ituro sa amin. Naway mas lalo kaming magtiwala sa iyo, Ama. Alam naming bilang aming mabuting pastol, ikaw ang nangangalaga sa bawat detalye ng aming buhay. Palakasin mo kami sa iyong presensya at maranasan namin ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Pagpalain mo kaming lahat upang mabuhay kami ng nakaayon sa iyong kalooban. Nagtitiwala na sa iyo namin matatagpuan ang lahat ng aming kailangan. Sa pangalan ni Hesukristo, ang iyong anak, kami nananalangin. Amen. Ngayon ay magninilay tayo sa Salmo 23, talata 1. Isang maikli ngunit makabuluhang talata na nagbibigay ng malalim na aliw at isang makapangyarihang pahayag ng pananampalataya. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pahayag na ito, isinulat ni Haring David, ay nagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos. Ang imahe ng Diyos bilang isang pastol ay mayaman sa simbolismo. Sa konteksto ng Biblia, ang pastol ay isang tao na inilalaan ang kanyang buhay sa pag-alaga ng mga tupa. Ginagabayan sila patungo sa berdeng pastulan at tahimik na tubig, pinoprotektahan mula sa mga mandaragit, at tinitiyak na sila'y hindi magugutom o magugulang. Ang mga tupa naman ay lubos na umuwi sa kanilang pastol para sa kanilang kaligtasan. Sila'y walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili o humanap ng pagkain. Kaya't nagiging masyadong vulnerable sila kung wala ang pastol. Kapag sinabi ni David na, ang Panginoon ang aking pastol, kinikilala niya ang relasyong ito ng ganap na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Alam ni David na personal na inaalagaan siya ng Diyos ng may pagmamalasakit at atensyon, tulad ng isang pastol sa kanyang mga tupa. At ito ang dahilan kung bakit buong tiwala niyang masasabi, hindi ako magkukulang. Hindi ipinangako ni David ang isang buhay na walang pagsubok, ngunit ipinahayag niya na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ay magbibigay ng lahat ng kanyang pangangailangan upang malampasan ito. Ito ay isang paalala para sa atin na sa gitna ng mga hamon sa buhay, makakaasa tayo na ang Diyos, bilang ating pastol, ay laging nandyan upang gabayan at alagaan tayo. Para ating-atin, ang talatang ito ay isang imbitasyon upang ipagkatiwala ang ating mga alalahanin at pagkabahala sa mga kamay ng Diyos. Sa isang mundong puno ng mga kawalang katiyakan at hamon, madali tayong mahulog sa bitag ng takot at kawalan ng tiwala. Subalit, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon bilang ating pastol, makakapahinga tayo sa katiyakan na Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Alam niya ang ating mga pangangailangan, at sa tamang panahon, Siya ang magbibigay ng mga ito. Ang talatang ito ay nagtuturo rin sa atin na mamuhay ng may kaisipan ng kasapatan. Nagtitiwala na ang Diyos ay magsusustento sa lahat ng ating mga pangangailangan, pisikal, emosyonal, at espiritual. Ang pagtitiwala na ipinapahayag ni David ay isang bagay na kailangan nating linangin araw-araw. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi isang pasibong paghihintay, kundi isang aktibong pagpili na magtiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon. Tulad ng pastol na gumagabay sa kanyang mga tupa patungo sa berdeng pastulan, ginagabayan din tayo ng Diyos sa tamang mga landas, kahit hindi natin naunawaan ang mga nangyayari sa ating harapan. Ipinapaalala nito sa atin na ipagkatiwala ang ating mga buhay sa Diyos. Alam na Siya ang may hawak ng kontrol. Una sa lahat, ang pagsasanay ng pasasalamat ay isang mahalagang gawain. Kapag namumuhay tayo na puno ng pasasalamat, kinikilala natin ang mga biyayang mayroon na tayo at pinapalakas ang ating pagtitiwala na patuloy na maglalaan ang Diyos. Sa halip na ituon ang pansin sa mga bagay na wala sa atin, natututo tayong pahalagahan ang mga biyayang ibinigay na, at sa gayon, mas maraming pagpapala ang dumarating sa ating buhay. Isang praktikal na halimbawa nito ay simulan ang araw sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos. Sa paggising, sa halip na agad mag-isip ng mga alalahanin o mga gawain,
maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan siya para sa mga biyayang natanggap. Ganon din, bago matulog sa gabi, magbulay-bulay at alalahanin ang mga bagay na mapagpapasalamat, kahit sa mga araw na puno ng pagsubok. Sa ganitong paraan, pinapatibay natin ang ating puso sa tiwala at pagpapahalaga sa kabutihan ng Diyos. Bukod pa rito, ang pagtitiwala sa Diyos ay dapat nating isabuhay, lalo na sa mga panahon ng kawalang katiyakan. Kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, maging ito man ay pinansyal, emosyonal, o espiritual, kailangan nating alalahanin na ang Diyos ang ating pastol at Siya ang nangangalaga sa atin. Halimbawa, sa mga pagkakataon ng kahirapan sa pananalapi, madalas tayong matuksong mawalan ng pag-asa o gumawa ng mga desisyong padalus-dalos, naghahanap ng agarang solusyon. Ngunit, sa pagtitiwala sa Diyos, tinatawag tayong kumilos ng may karunungan at kapayapaan. Nalalaman na ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan sa tamang oras. Hindi ito nangangahulugang magiging pasibo tayo, kundi tayo'y magpapatuloy sa paggawa ng ating bahagi, naniniwalang kumikilos na ang Diyos para sa ating kapakanan. Isa pang mahalagang aspeto kung saan natin dapat ipamalas ang pagtitiwala ay sa ating mga relasyon. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating mga ugnayan, pamilya, pag-ibig o pakikipagkaibigan. Kapag nagtitiwala tayo na ang Diyos ang ating pastol, maaari nating ipaubaya sa Kanya ang mga sitwasyon, humihingi ng karunungan at tiyaga sa pagharap sa mga hindi pagkakaintindihan. Madalas, sinusubukan nating lutasin ang lahat ng problema sa ating sariling kakayahan. Ngunit dapat nating tandaan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at Siya ang makapagdadala ng kapayapaan at pagkakasundo sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ang trabaho ay isa pang larangan kung saan mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos. Sa harap ng mga hamon, mga deadline, at kawalang katiyakan sa hinaharap, madaling mawala ang ating panloob na kapayapaan. Gayunpaman, ipinapaalala ng Salmo 23 na sa Diyos bilang ating pastol, maaari tayong manalig na gagabayan niya tayo kahit sa ating profesional na buhay. Maaari tayong manalangin, humihingi ng tamang kaalaman sa paggawa ng mga desisyon, pagsasakatuparan ng ating gawain ng mahusay, at pagharap sa mga hamon nang hindi nawawala ang ating panloob na kapayapaan. Ang isang gawain na makatutulong upang mapalakas ang ating tiwala sa Diyos ay ang panalangin. Kapag tayo'y nananalangin, kinikilala natin na ang Diyos ang ating pastol at tayo'y nagtitiwala na Siya ang may malasakit sa atin. Sa ating mga panalangin, maaari nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga alalahanin at mga kahilingan, ngunit mahalaga rin ang pasasalamat para sa mga biyayang natanggap na, pati na ang pagpapatibay ng ating pagtitiwala sa Kanyang kaloob. Pinapalakas nito ang ating pananampalataya at tinutulungan tayong mamuhay ayon sa Salmo 23. Ngayon, matapos nating mapagnilayan ang Salmo 23 at maunawaan ang lalim ng deklarasyong ito ng pagtitiwala, tayo'y maghahanda para sa ating sama-samang panalangin. Tulad ng tiwala ni David sa Panginoon bilang kanyang pastol, ipaubaya rin natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, nagtitiwala na inaalagaan niya ang bawat detalye ng ating buhay. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reyna, Ina ng Awa. Buhay, ligaya at pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag. MGA Anak and EBA. Sa iyo kami dumaraing. Nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Mat Amos na Birang Maria. Kapanalangan mo kami. O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat-dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon naming Diyos, aming tapat na pastol, taos puso kaming nagpapasalamat sa oras ng pagninilay at panalangin na ito. Salamat sa iyong paalala na ikaw ang laging nag-alaga sa amin, at na walang kakulangan kapag kami nasa ilalim ng iyong paggabay.
Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ayon sa katotohanan ito, na nagtitiwala ng lubos sa iyong kaloob at patnubay. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na mamuhay na may pasasalamat, nalalaman na iyong tinugunan na ang aming mga pangangailangan at patuloy mo kaming gagabayan. Naway harapin namin ang mga hamon sa buhay ng may pananampalataya, may katiyakan na ikaw ay laging nasa aming tabi, nagpoprotekta at gumagabay. Naway ang bawat isa sa amin, pagkatapos ng devosyonal na ito, ay magkaroon ng pusong pinalakas ng iyong salita at ng muling pagtitiwala sa iyong presensya. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong anak, si Jesus Kristo, ang aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nakibahagi sa devosyonal na ito. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, gabayan ang inyong mga hakbang, at tustusan ang lahat ng inyong pangangailangan. Naway lagi nating alalahanin na ang Panginoon ang ating pastol, at sa Kanya, hindi tayo magkukulang.